Part 5 na tayo ng isang OFW na nawalan ng phone kasama ang Philippine SIM and Saudi SIM card. Umpisahan na natin. May kwento lang muna ako. Doon sa part 3, bumili ako ng smart eSIM. Okay naman lahat, pero ang naging red flag kasi doon, 1 hour bago dumating yung eSIM, and pangalawa, hindi ako makagawa ng account mismo sa kanila. Doon ko mas na-appreciate yung dito, kasi dito yung nagustuhan ko rin actually, mabilis yung service, pati yung mga OTP na tatanggap ko. Ganun din naman sa Globe. Kung sa dito, ang maganda sa kanya, mura. Sa Globe naman kasi, medyo mas mahal, premium yung pricing niya. Pero yung service is okay din naman. Dito sa Smart, yun, red flag na kagad yung 1 hour delay sa eSIM. Sa paggawa ng Smart account, dun sa Smart app, wala akong natatanggap na OTP. So, nahinto kagad ako doon. So, ayun, nakakadismaya, kaya bumili ako ng Globe eSIM. Hindi ko na i-content yung pagbili ko ng Globe eSIM para maging mabilis tayo. So, bumili na ako ng Globe eSIM, nakaregister na, ito na ginagamit ko ngayon. And dahil may gumagana na akong Philippine SIM card, ang next step naman is yung pag-update ng mobile number sa ilan sa mga Philippine bank accounts ko. Bali, ang inuna ko is yung Atome. Kasi dito sa Atome may upcoming bill ako. 10 days na lang yung due date. Kasi February 3 ngayon lumabas yung statement date. And 10 days, kailangan mabayaran ko na. So ito yung minamadali ko ngayon. Pag open ng app, tap lang natin tong update now. O, para sa mga OFW na may Atome PH tas na wala yung phone kasama ang Philippine SIM card. So ito yung paraan para mapalitan natin yung number ng Atome account natin. So ito yon, tap natin. Tapos yan, tuloy mo na lang to. So, ang pipiliin natin dito is I'm a user. Ilagay mo yung email address, full name mo, tapos yung registered na mobile number dun sa Atome account mo. Tapos, service type, tapos anong concern. So, piliin na lang natin dyan yung mga nararapat. Papalitan natin yung mobile number. Tapos, are you currently at the merchant store? Ang pinili ko dyan, no. Tapos yung parte na to hindi ko na nilagyan. Tapos nag-attach na lang ako ng valid ID. Tapos tinap na natin yung submit. Tapos yung may natanggap akong email from Atome PH. Bali, sinend niya yung instruction kung paano palitan yung mobile number kung nakaka-access ka pa dun sa Atome account mo. Pati na rin kung ano yung mga requirements kung wala ka na access dun sa Atome account. Which is yun nangyari sa akin. Kasi nga, di ba, nawala yung phone kasama ang Philippine SIM card and Saudi SIM. So, ito yung instruction para sa atin. Ito yung mga requirements. So, i-reply lang natin dito sa email na matatanggap natin. Ito, yung mga form na to. Sasagutin natin, registered phone number. Kung ano yung mobile number na nakaregister din sa Atome account natin. Tapos, anong number ipapalit natin dito. Tapos yung date of birth mo, registered email sa Atome account na yun. At saka yung proof na sa'yo talaga yung bagong mobile number. Okay? Dapat dun sa screenshot daw na yun is makikita ang pangalan at yung mobile number doon sa isang screenshot na yan. Ang nare-recommend nila na screenshot is coming from Globe One app, kung Globe, or Smart app, or Giga Life app, kung Smart or Token Text. Dito kasi ako nagka-problema kaya napilitan akong bumili ng Globe eSIM. Kasi doon nga, pagkabili ko ng Smart app, SIM registration, hanggang ngayon hindi pa rin registered. Tapos, sa pag-register ko naman ng sa pag-register ka ng Smart account, wala akong natatanggap na OTP. So, sobrang red flag na nakakadismaya. Kaya, napilitan na akong bumili ng Globe One app. So far, very smooth naman. Lahat ng mga OTP na kailangan ko pumapasok. Nakagawa na kagad ako ng Globe One account. Tapos, ayun, mamaya, i-check ko na lang yung profile ko sa Globe One app. Tapos, i-screenshot ko na yung profile ko, isasama ko dito. Ang problema kasi, ang nilagay ko dun sa Atome app is yung mobile number ko ng Smart, which is i-delete ko na lang. Bali, ang gagamitin ko, siguro i-update ko na lang yung Atome na ito nung Globe number na yung gagamitin ko or sa pag-update ng Atome account ko. Ito naman yung bago ko nalaman sa GCash. Pag nawala pala yung mobile number mo, hindi mo pa papalitan yung registered mobile number. So, ang kailangan natin is gagawa tayo ng bagong GCash account, tapos i-verify natin, and mag-fill out tayo ng transfer request para kunin yung pera dun sa lumang GCash account papunta sa
bagong GCash account natin. So, ito yon yung option B. Kung wala ka ng access dun sa lumang GCash account mo, so magsasubmit tayo ng transfer request. How to submit a transfer request? So, kakailanganin natin ng separate GCash account. So, gagawa tayong bago. So, yun na nga yung ginawa natin. In-install ulit natin yung GCash app, tapos nalagay na natin yung bagong mobile number natin, yung Globe number na pinili. OTP, tap natin yung new account, lagay lang natin yung birthday natin, then tap natin yung yes, Filipino tayo. Tapos, personal information, i-fill out mo na lang to. Mas maganda, tignan mo yung passport copy mo. Kung ano yung nakalagay dun sa first name, middle name, last name, yun yung ilalagay natin dito. Tapos, birth date, yung email address mo, tapos nationality, main source of funds, salary, or kung ano man, kung saan galing yung sahod mo. Then yung current address. Ang pinili ko dito is kung saan ako nakatira sa Pinas. Tapos ako naman, ang pinili ko na lang dito is yung same as current address. Bali, nilagay natin dun sa home address is lalabas na rin kagad dito. Pagkatap natin ng next is, summary, confirmation. So, i-double check mo lahat ng spelling, kung tama, kung may mali, bumalik ka, itama mo. Tapos MPIN na lang. So meron lang ditong warning na wag pa ulit-ulit katulad ng 4 na 0 or 1, 2, 3, 4. Gumawa ka ng medyo mahirap hulaan. Tapos wag mo kakalimutan. Then tap mo na lang yung I agree, then tap mo na yung confirm. Doon sa nangyari sa akin dito, may lumalabas lang na mga error. Medyo nakailang ulit ako sa mga 3 beses hanggang sa in-exit ko na. Tapos ang ginawa ko, imbis na mag-sign up ulit, nag-login ako, which is gumana naman. So, andito na tayo sa homepage ng GCash account natin. Siguro pag-verify, ihiwalay ko na lang ng video kasi may error sa akin na dapat pwede lang makapag-register or verify na account ko dito sa GCash mula 6 a.m. ng umaga, Philippine time onwards. Tapos yung pag-recover ng pera na naiwan dun sa lumang GCash account, asikasuhin natin yan soon. So, abangan nyo na lang yan.